Paano nga ba mag-register ng negosyo mo sa BIR kung ikaw ay isang online seller? Sa video na ito, malalaman mo kung ano nga ba ang mga dapat mong gawin bago ka mag-register ng negosyo mo sa BIR kung ikaw ay isang online seller. If you watch until the end of this video, malalaman mo ang 7 steps na ginawa ko kung paano ako nag-register ng negosyo ko online at ang screen record tutorial kung paano ko nga ba ginawa ito step by step. Let's go. Hi guys, this is Archie Noche, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do hit the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. Let's go. Kung ikaw ay isang online seller at nagbabalak na mag-register ng negosyo nila sa BIR or Bureau of Internal Revenues para maging legit at kapanipaniwala ang negosyo mo, then para sa itong video na to. Dito sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba mga na-experience ko habang nagre-register ako ng negosyo ko para hindi kayo maguluhan o hindi na kayo mahirapan sa mga susunod na steps or sa susunod na hakbang na kakailanganin niyo. Unang-una, dapat malaman mo kung ano nga ba ang taxpayer type na pipiliin mo. Kung ikaw ay sole proprietor, professionals, or mixed income earners, pwede rin kung ikaw ay corporation, associations, or cooperatives, o kung ano man ang bagay para sa inyo or kung ano ba ang tama para sa inyo, ito yung pipiliin nyo. Mahalaga na malaman mo ito dahil nakadepende sa kung anong taxpayer type ang mga steps na gagawin mo. So para sa video na to, ang ginawa ko ay para sa mga sole proprietor. Next is Secure a Tax Identification Number or yung tinatawag nila na TIN. Kung wala ka pang ganito, dapat mag-register ka kay BIR or makakuha ka ng TIN number mo bago ka makapag-register ng negosyo mo. Kung wala kang TIN number ay hindi ka makakakuha ng business permit sa BIR. Kung meron ka naman ng existing or meron ka ng TIN number, ito na yung pwede mong gamitin habang nagre-register ka ng negosyo mo. Next naman is to complete the registration form. Meron ka mga forms na pipilapan lalong-lalo na para makuha ang information mo at mailagay nila sa papel ang lahat ng documents na kakailanganin mo para masigurado na legal ang negosyo mo. So ilalagay ko nga pala dito sa screen ang mga forms na kakailanganin mo para hindi ka na maguluhan sa pag-fill up sa BIR. Pagkatapos mo mag-fill up ng form, na ipasa sa window kung saan nga ba naka-assign ang pagpasa ng new business registration. Pwede kayong magtanong sa BIR office kung saan nga ba ito gagawin or saan ito ipapasa. Kapag nakita na nila ang mga papeles at na-verify na nila na kumpleto lahat ng information na kailangan mong pilapan, kasunod na nito ang pagbibigay ng COR or Certificate of Registration. Pagkatapos mong mabigyan ng Certificate of Registration, pwede mo nang itanong sa kanila kung ano ang kasunod na step. Pero sa akin kasi, ang kasunod na step na ginawa ko na ay sa Books of Account na. Pagkatapos mo makuha ang Certificate of Registration mo, tatanungin nila sa inyo kung meron ka ng accredited na printer kung saan i-print ang resibo mo. Tapos mabigay ang registration, tinanong nila kung meron ka ng accredited na printer para sa resibo mo. Pero sa part ko kasi ginawa ko ay kinuha ko na lang yung BIR or sa kanila na lang ako bumili ng resibo ko. So sila na yung magpa-process ng lahat. Ang kailangan mo na lang balikan ito para kunin at i-claim ang resibo. Pagkatapos naman ito, diretso ka na sa Books of Accounts mo. Sa case ko naman, para makakuha ako ng mga books of account na kakailanganin, ay bumili ako sa bookstore or sa National Bookstore. Okay, yung next step is to complete yung books of accounts. Pupunta ka na para magpa-register ng books of accounts. Kung wala ka pang mga books na dala, bago ka magpunta kay BIR, pwede ka na bumili sa kanila. Pero kung bumili ka na sa bookstore, pwede mo na itong i-present sa kanila para matatakan at ma-register ito.
Kapag natatakan na nila ito, papafill upan nila ang front page ng books of account mo para madali mong malaman. Pagkatapos nito ay okay ka na at aantayin mo na lang na matapos or makuha ang resibo mo. Ang kasunod naman na dapat mong malaman is ang filing at ang pagbabayad ng taxes. So, kailangan mo mag-comply sa lahat ng kailangan ni BIR. Makikita mo ito dun sa registration mo. Kung ano ang mga date at kung ano nga ba yung mga dapat mong ipasa na forms. Nakadepende rin sa income mo kung ano nga ba ang tax na kailangan mong bayaran. Yung tip ko sa inyo is dapat maging updated kayo palagi sa mga announcements ni BIR para hindi kayo magkamali at hindi maging mahirap para sa inyo masundan ang mga binibigay nilang mga rules and regulation. Mahalaga rin na updated kayo sa mga deadlines and compliance requirements para maiwasan nyo ang mga penalties at masigurado ang smooth na galaw ng online business nyo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang screen record tutorial kung paano nga ba makapag-register ng business nyo online gamit lang ang computer nyo or online. Ilalagay ko rin sa description box below ang mga links na kakailanganin nyo para sa pag-register sa BIR. Let's go! So ito nga pala yung screen record video kung paano kayo makakapag-register kay BIR ng online lang. Pero bago kayo mag-register kay BIR, siguraduhin nyo na nakapag-register na kayo kay DTI ng business name nyo. Okay? So let's go! Search nyo lang yung yung www.bir.gov.ph/newbiesreg. Okay? So, para makita nyo rin maayos, i-post ko to dito sa screen para pa sundan nyo ng mas madali ang bawat screen record natin. Okay? So, enter lang natin. Mapupunta tayo sa website ng Republic of the Philippines Bureau of Internal Revenue, Newbiesreg. Ayan. Kung makikita nyo, nakasulat dito yung steps 1, 2, 3, 4, and yung step 5. So, ganun lang kadali para makapag-register ka kay BIR ng negosyo mo. Okay? So, makikita nyo dito yung how to register business through new business reg portal. At pipili kayo kung for sole proprietor ba, professional, mixed income, katulad ng sinabi ko kanina sa explanation. Ayan. Pili lang kayo dito. Pag click nyo yan, pupunta kayo sa mga documentary requirements. Basahin nyo na lang dito, nakasulat naman dito lahat ng kakailanganin kung sakaling ang piliin nyo ay for sole proprietorship. Okay? For corporation naman, pag click nyo naman, or partnership, ito yung makikita nyo. Okay, tuloy tayo. Ang next step, kapag nakuha nyo na or kompleto nyo na lahat ng mga requirements sa step 1, dito na kayo sa step 2, which is yun naman yung determine or filing ng payment obligations. Download nyo lang and answer the tax question na nakasulat dito. Nakasulat naman dito sa step na to kung anong link na pupuntahan. Pag click nyo yung download here na makikita nyo sa screen nyo, i-click nyo lang yan. Tapos, makikita nyo lahat ng mga a-answeran nyo. Pwede kayo mag-input ng mga, kunyari, for example, dito, yung name nyo, yung date, and yung kung yes or no ang sagot nyo. Okay? Kapag kompleto nyo na lahat, syempre, scan nyo yung accomplished tax type questionnaire and i-attach nyo to dun sa email application nyo. Pagkatapos nyo na yun, diretso na kayo dito. Which is, yun naman yung pay the 30 pesos loose documentary stamp tax. Okay? Ang kasulat naman dito sa e-payment channels, kapag kilik mo to kung saan kayo pwede makapagbayad. Yan. After nyo sa step 3, dito na kayo sa step 4, which is yung saan ba kayo dapat mag-submit ng mga documents na kinompleto nyo or pinilipan nyo.
Okay? Nakasulat naman dito kung kunwari, yung province nyo, yung city, barangay, and yung business type, tapos yung full name of application, ng kung sino yung owner or kung sino yung nag-a-apply. Ayan, nakasulat na dito lahat yun guys. Click nyo lang yung email your application, tapos masasend na yan sa kanila. Pagkatapos nyo yung matapos yung step 1 to 4, ang hinaantay nyo na lang na mangyari ay isend ni BIR sa inyo yung confirmation. Isisend nila to dun sa email na nilagay nyo dito sa step 4. Check nyo lang ng check. Ayan. So, nakasulat naman dito yung receive an email for the scheduled pickup of certificate of registration and buying of BIR printed receipts, invoice, or authority to print if applicable. So, ganun lang kadali mag-register kay BIR kapag online ang gagawin mo. Okay? Hi guys, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko kung paano nga ba mag-register ng negosyo nyo sa BIR kung ikaw ay isang online seller. Let me know in the comments below kung meron kayong mga questions or tanong para sa video na to, and smash the like button and subscribe sa YouTube channel ko para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business niyo online. That's all for today, and I'll see you on the next vlog.